Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So, ngayong araw, another update naman tayo, patungkol naman ito sa WPS nating mahal. So, ang video ito ay mula kay Summit Media Philippines. So, meron itong pamagat na buti na lang. Dredging vessel ng China naharang ng Philippine Coast Guard at Amerika sa Escoda Shoal. So, yan yung panonoorin natin, man. So, bago natin simulan, Summit Media Philippines, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin ba? Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Aga na pamagat ng videong ito. Buti na lang dredging vessel ng China naharang ng Philippine Coast Guard at Amerika sa Escoda Shoal. So, again, Summit Media Philippines, Filipino Noisy, like, comment, share, subscribe. Start! Tila hindi nagpatinag ang mga pwersa ng Pilipinas na nagbabantay sa West Philippine Sea, lalong-lalo na ang Philippine Coast Guard, dahil sa pagharang nito ng ilang mga sasakyang pandagat ng China na may daladala din mga sari-saring gamit sa konstruksyon. Isang konvoy ng mga barko na may dalang dredger ship ang kinumpirma ng gobyerno kasama ang ilan sa mga sasakyan pandagat ng China Coast Guard. Sinabi sa ilang mga payagan at media na nakipagmatigasan ang mga tropa ng Pilipinas na may dalawang maliit na barko at isang capital ship ng Coast Guard ang humarang. 7 Philippine ships intercepted Chinese Coast Guard ships bound to Xinbiaojiao. So, ayan. 7 Philippine ships intercepted Chinese Coast Guard ship bound to Xinbiao. Bakit, Xianbinjiao yung nilagay dyan? Hindi naman sa kanila yan eh. Ay nako, nilagyan pa talaga nila ng pangalan yung mga gusto nilang nakawin na lugar, diba? Sa mga Chino, hindi na nabanggit kung ano ang pagkakilanlan ng mga nasabing sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard. Pero sinabi ng mga defense expert na dalawang 45 meters Parrot class at isang Teresa Magbanwa class na may habang 97 meters ang manang harang sa mga sasakyang pandagat ng bansang China. Marami din ang nagsasabi na hindi lang tatlong mga barko ng Philippine Coast Guard ang sangkot sa insidenteng ito dahil ayon sa Chinese authorities, meron sa 7 kabuang mga sasakyan pandagat ng Pilipinas ang umarang sa kanilang mga barko na magdadala sana ng mga construction materials sa Escoda Shoal. Sinabi ng ilan ng 3 barko ng Philippine Coast Guard ay may kasakasamang mga sasakyan pandagat mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na Philippine vessels blocked the Chinese ship carrying construction equipment in Xinbiao is illegal. Tapos, nagtagumpay ba? Or I think nagtagumpay ito, men. Pero yun nga, sana tuloy-tuloy siya, no? If ever na, talaga, na-execute nila na maayos. Ibay naman ito ayon sa naging payag ng bansang China. Ang tanong ng karamihan, bakit hindi man lang daw umalma ang China sa ginawa na ito ng Pilipinas sa pangaharang ng kanilang mga sasakyan pandagat sa West? Himala nga eh. Naninibago nga ako bakit hindi pumalag yung China. So siguro may ginawa yung Pilipinas na some kind ikinanginginig ng itlog nila or I don't know. Philippine Sea, malaki ang naging epekto sa kanilang mga puwersa na nagbabantay at nangaharas sa mga barko ng Pilipinas, ng Vietnam, Malaysia at Indonesia ang pagkahalal sa bagong Pangulo ng Amerika na si Donald Trump. Sinabi kasi nito lamang ng bagong halal na presidente na ang kanyang mga prioridad sa labas ng Amerika ay ang giyera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Actually, yung talaga yung Ukraine at yung Russia ngayon, if ever hindi talaga yan pipigilan or matigil, papunta talaga sa WW3, men. Like, nakakapanginlabot din talaga. Giyera sa gitnang silangan at ang sigalot na ginagawa ng China sa South China Sea. Matatandaang sinabi rin niya na meron pa siyang unfinished business sa bansang China at hindi niya ito palalampasin hanggang hindi matapos ang kanyang ipinangako na pabagsakin ang China sa lahat ng aspeto. Malamang na nagiging sensitive sa ngayon ang China sa kanilang mga galaw at pagkakadawit sa giyera ng Ukraine at Russia at maging ang mga sigalot sa gitnang silangan kung saan patuloy ang pakikipaglaban ng bansang Israel sa mga kalapit bansa nito tulad na lamang ng Lebanon, Jordan, Palestine at ng bansang Iran. Marami daming kalaban, di ba? ang nagsasabi na nakikiramdam ang bansang China
sa kung anong mga implikasyon ang magdudulot sa kanilang bansa kung sakaling gagawa ito ng ingay at mga haras sa South China Sea. Actually, yan din yung napansin ko, men. Na simula nung naupo si Trump is parang yung China is parang hesitant siya. Parang siguro binabasa niya lang or I don't know lang din if nagmamatyag lang siya. Tinitingnan or binabasa niya lang yung galaw ng Amerika. Pansin nyo, walang gaanong hindi kagaya nung dati na parang grabe talaga yung pagiging aggressive nila. Like ngayon, parang talaga parang ewan ko kung sobrang ba sila na baka anuhin sila ni Trump or nagpapalamig lang sila or busy lang talaga sila. Ewan ko. Pero yun yung pagkakaano ko na baka may impact yung pagkapanalo ni Trump. Matatanda ang sinabi ni US Defense Secretary Lloyd G. Austin III na activated na ang tropa ng mga Amerikano sa West Philippine Sea, partikular na dito sa pagtatag ng Task Force Ayungin. Marahil isa na ito sa mga dahilan kung bakit nag-aalangan sa ngayon ang China na gumawa ng karahasan laban sa tropa ng Pilipinas dahil baka mabigla ito sa gagawin ng Amerika sa kanila kung sakasakali. Kaya marami sa mga eksperto ang nagsasabi na gumawa na ng mga hakbang ang Pilipinas sa pagpapatibay nito ng mga estruktura na nasasakupan nito sa West Philippine Sea habang hindi pa aktibo at nag-aalangan pa ang China na mangharang sa mga barko na magdadala ng mga supplies at construction materials para sa pagpapatibay ng mga estruktura ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pindot natin. So, yun lang naman mga kanoisi. So, kayo, ano masasabi nyo doon? Comment down below. Tapos yun pag-usapan natin dun sa comment section. So, again, ang video ito ay mula kay Samnit Media Philippines. So, supportahan nyo yan. Panoorin nyo rin yung channel niya. Tapos, subscribe nyo rin. Original video link in the description box below. Tapos yun nga, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel at Filipinoisis. So, yun. Kita nyo naman yun, men, na yung China nga is parang naman sila ngayon. Kita nyo, parang na-block pa nga sila ng Pilipinas, di ba? So, kung iisipin mo, siguro, yung China, nagmamatsyag lang sila. Or siguro yun nga, parang naging hesitant na sila ba na, oh my goodness, ano kaya yung gagawin? Ano kaya yung gagawin ng tawag dyan? Ano kaya yung gagawin ng Amerikano if ever kinanti talaga namin tong Pilipinas? So, alam naman natin na meron talagang Mutual Defense Treaty. Talaga yan? Nakabalaan talaga yan. Na merong Mutual Defense Treaty yung Philippines at US. So, yung China ngayon, wala. 'Di ba? Kasi iba din kasi si Donald Trump kapag nagsalita talaga yan, manginginig talaga yung bansang kakalaban if ever si Trump na yung magsasalita. Kasi parang parang siseryosohin niya talaga kasi. 'Di ba? Unlike nung kay Biden na kahit sabihin pa ni Biden na, it's ironclad. Parang ganon. Yung China parang wala pa rin, walang pakundangan or yung mga bansa is parang hindi pa rin talaga sila na sa tawag dyan, ng Amerika. Nung si Biden yung may hawak. Pero kapag kasi Trump talaga, pag sinabi niya na huwag kang paloko-loko dito ha, something like that, parang magiging hesitant talaga yung mga bansa. Especially yung China. Or yun nga, sana nga magtuloy-tuloy na parang yung takot ng China sa Amerika is talaga siya ba? Mag-pile up talaga na sobrang tibay talaga ng power, di ba? Kasi kapag kapag tawag dyan, mag-blink lang yung mata ni Trump dyan, ay nako, aanuhin talaga ng China yan. Baka babalik na naman sila sa pa-victim mode nila na parang, you America, don't you dare to interfere. This is how China see in order to go away with trouble, something like that. Baka gaganon-ganon na naman yung China. 'Di ba? So, siguro ipagdasal na lang din natin siguro na sana itong pamamahala or pamumuno ni Donald Trump is siya ba? Ikabubuti din ng Pilipinas. 'Di ba? So, 'yun lang naman.
So again, kayo na masasabi nyo dito, comment down below to pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Filipino IC, self.